umaga mga bata! Kumusta kayo? Sa araw na ito ay matututunan o malalaman ninyo kung ano nga ba ang isang pang-uri o salitang naglalarawan. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang nakaraan nating aralin? Tungkol saan ito? Mahusay mga bata! Ang nakaraan nating aralin ay tungkol sa pangalan. Tara, magbalik-aral muna tayo. Mga bata, ihanda ang inyong lapis at self-learning module. Balikan natin. Ang pangalan ay bahagi ng salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Panuto, tukuyin kung ang nasa larawan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mga bata, narito ang listahan ng mga pangalan. Para sa unang bilang, mag-aaral. Mahusay mga bata, ang mag-aaral ay halimbawa ng ngalan ng tao. Para naman sa pangalawang bilang, kalabaw. Tama, ang kalabaw ay halimbawa ng ngalan ng hayop. At para naman sa pangatlong bilang, orasan. Ang galing! Mga bata, ang orasan ay halimbawa ng ngalan ng bagay. At para naman sa pang-apat na bilang, paaralan. Ang husay, ang paaralan ay halimbawa ng pook o lugar. At para naman sa panlimang bilang, kaarawan. Ang galing mga bata! Ang kaarawan ay halimbawa ng pangyayari. Mga bata, tunay ngang naunawaan ninyo ang nakaraan nating aralin tungkol sa pangalan. At dahil dyan, bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. Paano malalaman kung ang isang salita ay pang-uri o salitang naglalarawan? Yan ang ating alamin sa aralin na ito. Mga bata, pagmasdan nyo nga ang nasa larawan, ano-ano ang mapapansin at makikita nyo rito? Mahusay, mayroong araw. Mayroon ding puno. Mayroon ding halaman. Mayroon ding mga paru-paro. At mayroon ding tao. Mayroon mga bulaklak, mayroon ding aso, at may bahay rin. Mahusay mga bata! Sa larawan, mayroong paru-parong maganda, asong malusog, araw na mainit, bahay na malaki, batang masipag, bulaklak na mabango, at mayroon ding halaman na kulay berde. At may punong matayog. Mga bata, ano-ano ang mapapansin nyo sa mga salita? Tama! Ito ay mga salitang naglalarawan sa isang pangalan. Alam nyo ba ang tawag sa salitang ito? Tama! Ang tawag dito ay pang-uri. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isang pang-uri? Ang pang-uri ang tawag sa salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ito ay tumutukoy sa bilang o dami, katangian, kulay, itsura, laki, amoy, panlasa at maaari ring hugis. Mga bata, pag-aralan natin ang halimbawa ng mga pangungusap. Malusog ang alaga kong aso. Ang pangalan na ginamit sa pangungusap ay aso na inilalarawan ng pang-uring malusog. At para sa pangalawang halimbawa, ang suot niyang face mask ay malinis. Ang pangalan na ginamit ay face mask. At ang salitang naglalarawan o pang-uring ginamit ay malinis. Para sa susunod na halimbawa,
Mapagmahal na ina si Aling Cora. Ang inilalarawan sa pangungusap ay ang pangalang Aling Cora at ang ginamit na salita sa paglalarawan ay ang salitang mapagmahal. Susunod na halimbawa, kulay kahel ang binili niyang bola. Ang pangalan sa pangungusap ay bola at ang ginamit niyang salita sa paglalarawan ay salitang kahel. Humiram siya ng 4 na aklat sa akin. Ang salitang aklat ay ang pangalan na ginamit sa pangungusap at ang salitang 4 ay ang salitang panguri o salitang ginamit sa pangungusap na naglalarawan o tumutukoy sa bilang. Para naman sa susunod na halimbawa, matamis ang nabili kong mangga. Ang salitang mangga ay ang pangalan ginamit sa pangungusap at ang salitang matamis ay ang panguri o salitang naglalarawan sa mangga na tumutukoy sa panlasa. Para naman sa susunod na halimbawa, ang puno sa aming bakuran ay maliit. Ang pangalan sa halimbawa ay puno. Ang salitang maliit ay ang panguri o ginamit sa pangungusap. At para naman sa huling halimbawa, sinipan niya ang bilog na bola. Ang salitang bola ay ang pangalan sa pangungusap na inilalarawan ng salitang bilog kung saan ito ay tumutukoy sa hugis. Ngayon mga bata, subukan naman natin ang inyong natutuhan sa pamamagitan ng pagsasanay. Mga bata, handa na ba kayong matuto? Kung tunay niyang handa na, sabayan nga si teacher, handa na po ako. Sige nga mga bata, ulitin nga natin. Handa na po ako. Mahusay! Tara, simulan na natin. Unang pagsasanay. Panuto. Piliin ang salitang naglalarawan sa bawat larawan. Sorbetes. Ang sorbetes ba ay malamig o mainit? Mahusay. Ang sorbetes ay malamig ayon sa katangian nito. Paru-paro. Ilarawan ang paru-paro ayon sa bilang nito. Ito ba ay 4 o 5? Tama. Mayroong 5 paru-paro. Rosas. Ang rosas ba ay pula o puti? Ilarawan ito ayon sa kulay. Mahusay, ang rosas ay kulay pula. Mansanas. Ito ba ay matamis o maasim? Ilarawan ang mansanas ayon sa lasa nito. Ang galing! Ang mansanas ay matamis. Sapatos. Ang sapatos ba ay bago o luma? Ilarawan ito ayon sa anyo. Mahusay. Ang sapatos ay bago. Ngayon naman mga bata ay dumako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Panuto. Basahin at tukuyin ang salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang orasan sa aming bahay ay hugis parisukat. Mahusay mga bata, ang salitang parisukat ang ginamit na salitang naglalarawan sa pangungusap. Para sa pangalawang bilang, mapupula ang mga rosas sa aming bakuran. Ang galing! Ang salitang mapupula ang panguri o salitang naglalarawan sa pangungusap. At para naman sa pangatlong bilang, 6 ang anak ng alaga naming baboy sa probinsya. Tumpak mga bata, ang salitang 6
ay ang salitang naglalarawan sa pangungusap na tumutukoy sa bilang. At para naman sa pang-apat na bilang, ang bagong taon ay tahimik na ipinagdiriwang ng mga tao. Ang galing-galing! Ang salitang tahimik ay ang salitang pang-uri o salitang naglalarawan sa pangungusap. At para naman sa panlimang bilang, magaganda ang puok pasyalan sa lungsod ng Mandaluyong. Tama, ang salitang magaganda na tumutukoy sa katangian ay ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Dumako na tayo sa pangatlong pagsasanay. Panuto, makinig at isulat ang mga pang-uri at salitang naglalarawan na ginamit sa pangungusap. Si Kaloy, ang pamagat ng ating kwento ngayong araw. Siya si Kaloy, ipinanganak siyang may kapansanan. Gayunpaman, siya ay nanatiling masayahin at maunawaing bata. Ang kanyang mapagmahal na ina ang kanyang naging inspirasyon sa buhay. Nariyan din ang kanyang bibo na asong si Bantay. Lumaki siyang masipag mag-aral sa kabila ng kanyang kakulangan. Dahil sa kanyang kakulangan, hindi maiiwasang pagtawanan at tuksuhin siya ng ilan niyang kaklase. At dahil likas ang kanyang kabaitan at pagiging maunawain, hindi nagtanim ng sama ng loob si Kaloy. Bagkus, mas lalo pa siyang naging matatag na ipagpatuloy ang buhay. Mga bata, narito ang mga pang-uri o salitang naglalarawan sa kwentong napakinggan. Ito din ba ang mga isinulat ninyo? Masayahin, maunawain, mapagmahal, bibo, masipag, matatag. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwentong inyong napakinggan? Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ng kaklase ni Kaloy? Mali, sapagkat hindi dapat natin tinutukso o pinagtatawanan ng mga taong may kapansanan. Bagkus, dapat igalang natin ang kapintasan ng ating kapwa. Mga bata, sabayan ninyo akong sabihin, igagalang ko ang kapintasan ng iba. Maaari niyo bang ulitin, mga bata? Igagalang ko ang kapintasan ng iba. Mahusay, mga bata. Nais kong isapuso ninyo ang kahalagahan ng aral na ito. Malalaman o matutukoy natin ang isang pang-uri kung ito ay naglalarawan ng pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang pang-uri ay maaari ring matukoy sa bilang o dami, katangian, hugis, sukat, laki, panlasa, kulay, amoy, at itsura ng isang pangalan. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa pagtataya o sa huling pagsasanay. Panuto, piliin ang angkop na pang-uri upang mabuo ang mga pangungusap. Para sa unang bilang, siya ay binigyan ni ate ng patlang bola. A. Itim, B. Pula, C. Asul. Tama! Ang tamang sagot ay pula o siya ay binigyan ni ate ng pulang bola. At para sa pangalawang bilang, ang magkakaibigan ay patlang nagkwekwentuhan. A. Masaya o masayang, B. Malungkot, C. Nag-iiyakan. Tama! Ang magkakaibigan ay masayang nagkwekwentuhan. At para sa pangatlong bilang,
Si nanay ay bumili ng patlang lapis. A. Isa. B. Dalawa. C. Marami o maraming. Tama! Si nanay ay bumili ng maraming lapis. At para sa pang-apat na bilang, ang elepante ay patlang. A. Mabigat. B. Magaan. C. Payat. Tama! Ang elepante ay mabigat. At para sa panlimang bilang, nagkalat ang patlang na basura sa kalsada. A. Mabango. B. Mabaho. C. Malinis. Tama! Nagkalat ang mabaho na basura sa kalsada. Ngayon naman mga bata, narito ang inyong takdang aralin sa araw na ito. Panuto, ilagay sa tamang hanay ang mga salitang naglalarawan na nasa loob ng kahon. Mga bata, mahalaga na may sapat kayong kaalaman tungkol sa pang-uri, sapagkat ito ay magagamit ninyo para makabuo ng isang pangungusap at makakatulong sa inyo sa pakikipag-usap araw-araw. Kahanga-hanga mga bata, na pagtagumpayan na naman ninyo ang mga gawain natin sa araw na ito. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 star. Hanggang dito na lang tayo mga bata. Muli, ako si Teacher Nathan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!